Magandang araw muli sa inyong lahat and welcome back to my channel. Sa mga previous videos natin, we talked about the first step to succeed in stock investing. Ngayon naman, we will discuss the second step na makakatulong sa inyo para maging successful sa investments. I hope na maging interesting at valuable ang topic natin today, lalo na sa mga beginners na gustong matuto sa pag-invest sa stock market. So kung ready na kayo, grab your notes, relax, and let's begin. Sa previous video natin, no, napag-usapan natin ang first step to succeed in stock investing. Ngayon naman, pag-usapan natin ang next step, know the right investment. Maraming factors na dapat tingnan sa pagpili ng stock, pero let's simplify it. Una, piliin ang mga tinatawag na blue chip stocks. Pangalawa, mas maganda kung high dividend yield ang stock. Pangatlo, mas okay kung ang bibilhin mong stock ay may high trading volume. At panghuli, choose stocks with large market capitalization. Marami kayong mapapanood na complicated tips sa pagpili ng stocks, and you can follow them. Pero kung gusto mong mag-succeed sa stock investing at ma-minimize ang losses, you should consider the above conditions in investing in stock market. Para mas madaling maintindihan ang blue chip stocks, isipin natin ang difference ng bahay kubo at concrete house. Ang bahay kubo ay gawa sa bambu at nipa, magaan at madaling itayo. Pero kapag may malakas na bagyo, mas mataas ang chance na masira. Samantalang ang concrete house ay may matibay na pundasyon at mas stable kahit may typhoon. Ganon din sa stock market. Ang blue chip stocks ay parang concrete house. Malalaking kumpanya na matatag ang negosyo at kayang mag-survive kahit may market volatility. Kaya kung bibili ka ng stocks, magandang simulan sa blue chip stocks dahil may strong track record, stable earnings, at mas trusted ng investors. Pag-usapan naman natin ang dividend yield. Ipinapakita ng dividend yield kung magkano ang dividend na natatanggap mo kumpara sa presyo ng stock. Kapag mas mataas ang dividend yield, mas malaki ang potential income para sa investors. Simple lang ang formula sa pag-compute nito. Annual dividend per share divided by the price per share. Ngayon, ano naman ang koneksyon ng dividend sa market price? Let's analyze. Base sa formula, kapag tumataas ang market price ng isang stock, bumababa naman ang dividend yield. At kapag bumababa ang market price, tumataas naman ang dividend yield. Halimbawa, ang isang company ay nagbibigay ng annual dividend na 5 piso per share. Kapag ang market price ng stock ay 100 piso, ang dividend yield ay magiging 5%. Ngayon, kung bumaba ang market price sa 50 piso, magiging 10% naman ang dividend yield. Ibig sabihin, kapag nakabili ka ng stock sa mas mababang presyo, mas mataas ang potential na kita mo sa dividend. Kapag mataas ang dividend yield ng isang stock, ibig bang sabihin ay mag-i-invest ka na agad? Hindi rin. Pwede nating ikumpara ang isang stock sa isang puno. Ang bunga nito ay ang dividend. Minsan, ang isang puno ay pwedeng mamunga ng marami sa isang taon. Pero kung mahina ang katawan o ugat nito, pwedeng humina ang bunga sa paglipas ng panahon o tuluyang masira ang puno. Ganon din sa stocks. Kahit mataas ang dividend ngayon, kung mahina ang foundation ng kumpanya, maaaring hindi maging sustainable ang dividend. Kaya mahalagang tingnan kung strong ang kumpanya, tulad ng consistent dividend history, strong financial performance, diversified revenue sources, at long-term growth strategy. Ang pangatlong dapat nating tingnan kapag nag-i-invest sa stock ay ang tinatawag na high trading volume. Pero ano nga ba ang kahalagahan ng trading volume sa stock market? Kung may negosyo ka, syempre mahalagang tingnan kung in-demand ang produkto mo sa market. Kung baga, patok ba ito sa mga customers? Ganon din sa stock market. Dapat ang stock na bibilhin mo ay in-demand din sa mga investors. At para malaman kung patok ang isang stock, mahalagang tingnan ang trading volume. Ipinapakita nito kung gaano karaming shares ang nabibili at naibebenta ng isang stock sa loob ng isang araw. Kaya kung gusto mong masiguro na ang stock na bibilhin mo ay patok sa market at madaling matrade, mas magandang pumili ng mga stocks na may high trading volume. Ang pang-apat na dapat nating tingnan sa pagpili ng stock ay ang tinatawag na large market capitalization.
Ang market capitalization ay ang kabuuang halaga ng isang kumpanya sa stock market. Kinukuha ito sa pamamagitan ng pagmultiply ng price per share sa total number of outstanding shares. Kapag malaki ang market capitalization, ibig sabihin ay malaki at well-established na ang kumpanya. Kadalasan, ang mga ganitong kumpanya ay may matatag na negosyo, kilalang brand, at mas stable na performance sa market. Kaya sa pagpili ng stocks, magandang isaalang-alang ang mga kumpanyang may large market capitalization dahil mas mataas ang posibilidad na stable at matibay ang kanilang negosyo sa long term. Sa next video natin, pag-uusapan naman natin ang focus on target business. Isha-share ko doon ang ilang sample ng ideal stocks na pwedeng pag-aralan at pag-investan gamit ang mga principles na napag-usapan natin. Kaya make sure na mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating videos tungkol sa stock investing. Kita-kita tayo sa next video.